Purihin ng Diyos na buhay at salamat sa ating butihing MC. Salamat doon sa nabigyan ng bahagi na Guillermo at gayon din sa umawit kanina. Salamat sa Panginoon dahil na-inspire kami doon sa mga awit ng mga kabataan. Magandang umaga rin sa lahat ng mga naka-online at gayon din kay kapatid Donover. Nung nakaraang linggo lang, kasama ka namin dito. Ngayon, nandiyan ka na. Andito rin kami. Tuloy pa rin na gawain. Purihin ng Diyos. At sa pag-aaral natin, akin na lang po naragdagan yung pinahid ng ating kapatid Guillermo. Tungkol sa aralin natin, sabi nga, karugtong ito nung aralin natin nung nakaraang linggo tungkol sa pagkabuhay. Dito, sa tagpong itong makikita natin na yung doon sa verse 26, pagkaraan ng 8 araw ay muling nasa loob ng bahay ang kanyang mga alagad. Ibig sabihin, kasi nung magpakita ng ating Panginoong Hesukristo, nung una, ay araw din ng unang linggo. Ibig sabihin, nung nabuhay siya ng umaga, nung kinahapunan, nagpakita siya mismo sa mga alagad. Mabasahin natin yung verse 19, unang araw din ng isang linggo, nakapilid yung mga pintuan na kinaroroonan ng mga alagad dahil sa katakutan sa mga Hudyo. Ay dumating si Jesus at tumayo sa gitna nila at sa kanila ay sinabi, kapayapaan ang sumainyo. Magandang umaga, kapatid na Elmer. Si kapatid na Elmer. Ay, morning. Nakita natin dito sa tagpong ito na ang ating Panginoong Hesukristo sarado. Sarado yung yung bahay sarado. Nakapilid yung mga pintuan. Pero magtataka ka kung bakit biglang pumasok ang ating Panginoong Hesukristo. No? Eh, hindi na tayo namang may laman. May laman tayong ganito eh. Hindi natin kayang gawin yon. Pag pumasok ro, bukol ka rin sigurado. At tama ka ng bukol doon. Pero sa pagkakataong ito, may mga bagay na dapat tayong makita rito. Katawan at taglay ng ating Panginoong Hesukristo. No? Kasi sa kasaysayan ng banal na kasulatan, doon pa lang sa pangyayari kay Abraham, meron pangyayari doon na yung anghel na nakita niya. Kasi kung espiritu yung anghel, hindi niya makita. Eh nakita niya yung dalawang anghel, sa chapter 18 ng Genesis, nakita niya yung dalawang anghel. Talagang may laman, makikita, may laman. Yung niya. Pero mga anghel sila. No? Kaya kung ang kalagayan nila, kapag sila ay, halimbawa, nangyari sa atin na ganito rin tayo, pwede rin mangyari sa atin yung mga bagay na ganyan kapag ginusto ng Panginoon. Na mangyari na instant, maging ganun ka, instant maging ganun tayo. Katulad na nangyari sa ating Panginoong Hesukristo, chapter 17 ng Matthew, nung pagbabagong anyo niya. Di ba? Nakausap niya si Elias. Nagbagong anyo siya rin eh. Nagbagong anyo eh. Nasa laman siya, pero nung siya, nagbagong anyo siya. Ganun yung pangyayari. Kaya dito sa pangyayaring ito, isa pa sa makikita natin, naalala ko nung aralin natin, na hindi ko po nabanggit, nais ko pong ipalo ngayon, ipalo ko lang po, na doon sa tagpong yon, nung si Maria ay umiiyak, di ba? At tinanong siya nung una, nakita niya dalawang anghel eh. Nakita niya. Niya, doon sa loob, dalawang anghel. Tinanong siya, bakit siya umiiyak? At sabi niya, kasi kinuha nila ang aking Panginoon at hindi ko alam kung saan nila dinala. Ngayon, yung paglingon ni Maria, may nakita pa siyang isa. Hindi niya nakilala. Ang akala niya, hardinero. Di ba yung nakalagay doon? Ipinalagay niyang hardinero. At yung tanong, ganun din. Babae, bakit ka umiiyak? Hindi. Pag sabi niya sapagkat yung salita niya doon, basahin ko lang po sa 13, at sinabi sa kanya, sinabi niya sa ito. Pagkasabi niya sa gayon, sinabi sa kanya ni Jesus, chapter 15 ng 2015, babae, bakit ka umiiyak? Sino ang iyong hinahanap? Siya, sa pagkakalang niya o yung maghalaman, ay nagsabi sa kanya, Ginoo, kung ikaw ay ang kumuha sa kanya, sabihin mo sa akin kung saan mo siya inilagay at akin siyang kukunin. Ibig sabihin, hindi nakikilala ni Maria yung nagsasalita na yung bagamat nakita niya. May hiwaga doon. Ano yung bagay na nakita doon? Ngunit na magsalita ang ating Panginoong Hesukristo, Maria. Di ba? Panginoon, sabi ng ganoon, Panginoon. Sabi ng ganoon. Yung tinig na narinig niya.
Kilala niya yung tinig. Kaya tama yung sinasabi dito sa 1 eh. Nakikilala ko, sabi gano'n, di ba? Dito sa chapter 10, sabi dito eh, sa 10:3, binubuksan siya ng bantay pinto, dinirinig ng mga tupa ang kanyang tinig at tinatawag ang kanyang sariling mga tupa sa pangalan at sinihatid sa labas. Ganun yung sitwasyon. Nung tawagin siyang Maria, hindi na siya sumagot ng sino ka. Ang sagot niya agad, Ramoni. Kilala niya yung tinig agad ng Panginoon. Yung sitwasyon niya yun, di ba? Kaya ganun din tayo, mga kapatid eh. Kilala tayo ng Panginoon at kilala din natin ang Panginoon. Kilala natin paano na itong mga salita na ipinahayag sa umagang ito, itong mga salita na isulat dito ay pawang salita ng ating Panginoon. Bagamat hindi lahat, may salita rin naman ang kaaway dito at ang tao. Pero malimit, karamihan, mostly, salita ng Diyos itong mga nakasaad dito na ating sinasampalatayanan. Di ba? Sinasampalatayanan. Kasi mahirap mga kapatid, yung walang pananampalataya. Kagaya ng nangyari. Buti pa si Tomas kahit paano eh. Ang salitang Tomas kasi, naalala ko kanina, konting patawa lang po Yung pangalang Tomas kasi, ang ibig sabihin, Didimo, di ba? Ang ibig sabihin nun, mahilig mag-alinlangan. Yun ang ibig sabihin nun. Kaya naalala ko si Tom, yung nakapit na Froilan. Sabi ko si Tom, buti na lang kako, hindi dinlagyan ni Pong ng ES yung muli. Hindi, Tomas, magiging gano'n. Pero yung anak niyang isa, si Ruth, napakaganda. Kasi pag sinabing Ruth, mabait na babae. Yun ang ibig sabihin nun. Kaya may mga kahulugan niyan, yung sinasabi niyan. Kaya si Didimo, ang ibig sabihin ni Didimo, hindi manampalataya. Kaya pag nagkaanak kayo, wag kayong mga babae. Huwag kayong tawag ng Tomas. Iwasan niyo yung pangalan ng Tomas. Kasi ito na yung tagpo na nakita natin dito. Na ngayon, yung dumating ngayon ang ating Panginoong Jesucristo sa pangalawang pagpapakita niya after 8 days. Ito na yun, nag-aaralan natin ngayon. Pagkaraan ng 8 araw, muli siyang nagpakita. At ito na yung tinatalakay natin ngayon. Ang sitwasyon o pangyayari, halos ganoon din, nakapilit ang pintuan. Pero siya po ay nakakapasok. Kasi nga, ang taglay niyang katawang panlangit na. Kaya nga sabi natin, itong taglay natin, katawang lupa to eh. Merong ibibigay sa ating Panginoon. Katawan din, pero panlangit na. At pwedeng mangyari sa atin, kung lulawin ng Panginoon, yung mga bagay nito, na pwede rin tayong tumago sa ganyan kung lulawin ng Panginoon. Pwedeng mangyari. Kasi ang sitwasyon kasi natin ngayon, babaguhin tayo, di ba? Babaguhin naman tayo eh. Naniniwala ba kayo na babaguhin tayo ng Panginoon? Oo. Kasi nga, ang daman at dugo, hindi ito magmamana ng kaharian ng Diyos. Alin yung magmamana? Yung ibibigay sa atin ng Diyos na katawan, yun yung dapat na pakanasain natin. Kasi yun yung makalangit na katawan. Yun yung dapat na hangarin natin na masuot natin yung mga bagay na ito. At ngayon makikita natin yung salitang kay Tomas. Si Tomas agad tinarget ng ating Panginoon eh. Kasi bakit? Ito yung nagsabi na malibang aking makita sa kanyang mga kamay ang butas ng mga pako at maisuot ko ang aking daliri sa butas ng mga pako, maisuot ko ang aking kamay sa kanyang tagiliran, hindi ako sasampalataya. Meron palang ganung tao, no? Nakasama ng ating Panginoong Kristo, gumawa ng mga milagro, gumawa ng mga bagay na nagbangon ng patay, di ba? Lumakad sa tubig, gumawa ng maraming himala, pero meron pa rin ganun. Hindi pa rin lubusang sumampalataya si Tomas. Ngayon, bakit dumarating sa atin yung ganyan? O sa tao yung gano'n na hindi nananampalataya? Hindi siya lubos na nananampalataya. Kasi meron gano'n eh. Kung tatandaan ninyo, si Pedro, na binanggit din ng ating protektor, na pinakalimbawa niya, may sinabi ang ang ating Panginoong Jesucristo, di ba? Kakaunti ang iyong pananampalataya, sabi niya gano'n. Ano yung sinabi yun? Basahin ko lang po Dito sa chapter 14 ng Matthew, ang sabi dito ng ating Panginoong Jesus,
sa 31, ng 14:31 ng Matthew, sabi dito, at pagdakay, iniunat ni Jesus ang kanyang kamay at hinawakan siya at sa kanya sinabi, "Oh, ikaw nakakaunti ang pananampalataya, bakit ka nag-alinlangan?" Diba? Nung lulubog na si Pedro, inabot ng ating Panginoong Jesucristo, ang sabi sa kanya, ikaw nakakaunti ang pananampalataya, bakit ka nag-alinlangan? Diba? Yun ang sabi. Kaya ito, sa pag-aaral natin ngayon, si Tomas ang sentro natin pag-aaral natin ngayon at ang ating Panginoong Jesucristo, na nagkaroon sila ng mga bagay na usapan dito o anuan sila. Kasi nung makita ni Tomas, hindi ko alam kung naitingan ni Tomas yung kanyang yung kamay sa tagiliran ng ating Panginoong Jesucristo. Baka nga hindi pa niya nakita, nung makita lang niya ang Panginoon, nagulat siya eh. Kaya ito yung pinagtatalunan ng ilang mga samahan na tungkol sa pagka-Diyos ng ating Panginoong Jesucristo. Nang sabihin kasi ni Tomas, Panginoon ko at Diyos ko, nagulat daw si Tomas. Dahil na makita niya ating Panginoong Jesucristo, nagulat daw. Kaya nabigla si Tomas, sinabi niya, Panginoon ko at Diyos ko. Pero ano ba talaga ang Panginoong Jesus? Ano ba talaga siya? Bagamat hindi niya sinasabing, ako'y Diyos, maliwanag ang pahayag ng ating Panginoong Jesucristo. Maliwanag ang pagpapakilala ng kanyang mga alagad, ang mga apostol, sa ating Panginoong Jesucristo. Anong sabi niya? Sa 2 Korinto, sa 5, sabi dito, kaya nga mula ngayon ay hindi na namin nakikilala ang sinuman ayon sa laman. Bagamat nakilala namin si Kristo ayon sa laman, ngunit sa ngayon hindi na namin nakikilalang siyang gayon. Nung nakilala nila ang ating Panginoon Jesucristo nung una, nakita nila na nasa laman. Pero nung maganap na yung muling pagkabuhay, hindi na nila nakikilala ang ating Panginoon Jesucristo na nasa laman. Iba na binuhay na sa Espiritu. Naroon na yung kalagayan niya. At kasama na ng ating Ama doon sa kalangitan. Yan ang mga po ngayon. Ang nabanggit ko kanina mga kapatid, na yung minsan, dumarating itong bagay na pag-aalinlangan, kagaya ng pangyayari kay pag hindi matibay yung pagkakatanggap mo ng salita. Pag yung salita, napakinggan mo, hindi mo nilalagay sa puso, binabaliwala mo lang. Hindi nagiging matibay yung pananampalataya. Kasi hindi mag-uugat yung salita eh. Hindi nag-uugat. Kaya yung dumarating, yung pag-aalinlangan. Di ba? Dito sa, isa sa makikita natin dito, sa Hebreo, sabi dito sa chapter 3, sabi dito, hindi. 14. 3:14. Sapagkat tayo'y, hindi. Hindi ito. Chapter 10. 23. 10:23 ng Hebreo. Na ating ingatang matibay ang pagkakilala ng ating pag-asa upang wag mag-alinlangan sapagkat tapat ang nangako. Kaya nga, yung pag-asa, kung ito'y matibay, naniniwala ka doon sa pag-asa yung tayo. Kung naniniwala tayo doon sa buhay na walang hanggan, na tayo babaguhin at magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan, titibay ka dahil pinaniniwalaan mo yun. Kung matibay ang paniniwala mo. Pero kung hindi ka naniniwala sa ganun, tumarating yung minsan, yung pag-aanilangan, ang giging mahina yung pananampalataya. Kaya sa atin bilang isang tinawag ng Panginoon, sinisikap nga ng Panginoon, sabi ng Banal na Espiritu na ilagay sa ating puso. Diba? Huwag lang sa isip. Kasi pag nasa puso, matibay yun. At pag nasa puso, mag-uugat siya, mag-uugat at magbubunga. Pero pag sa isip lang, pag nakapag-isip lang ilan, lipat agad yan eh. Alam, isip ng tao, magulo kuminsan eh. Magulo, maraming iniisip. Pero pag nasa puso, mananahan yan doon. Titibay pa na ng palataya.
Ganon. Tuloy natin yung atin. So what? Sabi dito, yung tungkol kay Tomas, sinabi sa kanya ni Jesus, sapagat ako'y nakita mo, ay sumampalataya ka. Mapapalad yung hindi nakakita at gayon may nagsisisampalataya. Sinabi ng ating Panginoong Jesus. Kasi nakakapagtaka, no? Hindi lang masabi ng Panginoong Jesus kay Tomas, Tomas, ano ka ba? Hindi bang, ang dami-dami kong ginawang himbala. Hindi lang masabi ng Panginoong Jesus, bumuhay ako ng patay. Di ba? Nagpagaling ako ng mga may sakit. Nagpalayas ako ng mga demonyo. O ano pa yun, nagpakain ako ng 5,000 tao sa pamamagitan ng ilang pirasong tinapay at isda. Hindi ka pa naniniwala. Parang hindi lang gusto, kung aariin mo, parang ganun yung sasalita ng ating, salamat sa iyo. Thank you. Hindi lang masabi ng Panginoon na ganun kay Tomas. Kung Tomas na ito rin yung nagsabi sa ating Panginoong Jesucristo na sabing gano'n, sige, pumaroon tayo para mamatay tayo. Yung sabi sa ating Panginoong Jesucristo. Ibig sabihin, may ganun pala talaga, no? Kaya nga hindi katakataka rin na sa atin, mayroong ganun din. Mayroon tayong ganun. Kasi, alimbawa na sa Biblia, may Tomas na ganun, ang kaisipan. Sabi sa ating Panginoong Jesucristo, sige, pumaroon din naman tayo para mamatay rin naman tayo, di ba? Nung bubuhay niya si Lazaro. Sabi niya rito, 11:16, si Tomas nga na tinatawag na Didimo ay nagsabi sa mga kapwa niya alagad, tayo magsiparoon din naman upang tayo mga matay na kasama niya. Makita mo talaga yung salita ni Tomas. Parang wala sa ayos talaga, no? Pero alagad yun, apostol yun. Yun ang una yun, ganun siya. Tingnan natin yung pangalawang sinabi niya sa ating Panginoong Jesucristo. Dito naman sa chapter 14. Sabi nito, 14:5. Sinabi sa kanya ni Tomas, Panginoon, hindi namin nalalaman kung saan ka paroroon. Paano ngang malalaman namin ang daan? Sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Sino may di makakaparoon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Yun yung si Tomas. Ganun siya magsalita sa ating Panginoong Jesucristo. Ang nakakatawa talaga ako dito, yung pangyari, yung sinabi niyang, bumaroon din naman tayo at mamatay tayo kasama niya. Sabi yung ganun. Yan. Kaya yung sinasabi ko kanina, yung pananampalataya, napakahalaga. No? Napakahalaga ng pananampalataya. Kasi pag walang pananampalataya, di ba, hindi ka makakalugod sa ating Panginoon. 11:6, di ba? Hebrew. At kung walang pananampalataya, kaya kung minsan may isip mo, sa paghayag ng salita, kapag mayroong taong hindi nananampalataya, ang hirap paniwalaan. Hindi kanya basta-basta paniniwalaan. No? Hindi paniniwalaan. Kagaya ng sinasabi nilang mga atista, di ba? Yung paniniwala nila na walang Diyos, talagang nakapiksa sa isip nila yun. Walang Diyos, walang Diyos. Ganun ang kaisipan nila. Kaya kita mo, yung bunganga nila, yung pananalita nila, hindi mo makitaan ng magandang pananalita. Kasi nga, bakit? Hindi kumikilala sa Diyos Pero ang tao, kapag kumikilala ka sa Diyos, kahit papaano, may takot ka, yung salita mo, hindi magaspang. Kahit papaano, may maganda. Pero pag hindi kumikilala sa Diyos, ang salita niyan? Hindi maganda, masakit. At kung walang pananampalataya, ay hindi maaaring maging kalugod-lugod sa Kanya, sapagkat ang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalataya may Diyos at siya ang tagapagbigay ganti sa mga sa Kanya'y nagsisihala. Kaya nga, paano nga makasumpong yung mga hindi nananampalataya sa Panginoon kung hindi sila sasampalataya? Kaya maparad tayo, mga kapatid Kaya ako nung araw, bago ako tuwagin ng Panginoon, hindi ko iniintindihan binubugo ko pa yung mga katakanta mga bulag yan Inuusig ko rin nung araw yan Sa di ko pagkaalam ng mga bagay na tuklo sa ating Panginoon na ganun pala.
Inuusig ko rin yung araw, hindi ko pinapansin yung araw yan. Pero nung kahabagan ako ng Panginoon na ako ay tinawag, biro mo, gagaya ng mga pagtuok sa inyo, nagiinuman kami ng mga panahon na yun eh. May gawain ng kabataan eh. Nagiinuman kami. Walang gitarista. Yung mga gawain nila ng mga bata. Yung isa kong pinsan na maliit, kasali doon. Ang ginawa, pinuntahan ako sa inuman. Sabi niya, kuya, sabi niya gano'n. Tinatanong ni Jack, pwede ko rin mag-gitara. Kilala kasi ako sa amin kasi gitarista akong araw sa amin. Sabi ko, lasing na ako eh. Nakainom na ako. Sige, sabi ko, sige. Dito, punta ako rin sa nila, kanta. Ang kanta pa nun eh, salamat sa Panginoon eh. Kayang-kaya ko yan. Sabi ko, kasi narinig ko na eh. Kayang-kaya ko yan, sabi ko. Ginitarahan ko. Hindi ko alam, doon na pala hipuin ng Panginoon yung puso ko, nung panahon na yun. Kasi habang inaawit nila yung kantang yun, parang may tumatago sa puso ko na ano ba ito nararamdaman ko? Sabi ko, parang naiyak ko, sabi ko gano'n. Parang nabebless ako sa kanta. At doon nagsimula na magkaroon ako ng pananampalataya. Nung tawagan ako ng Panginoon. At nadagdagan pa yung pananampalataya ko, sa bukod sa salitang naririnig ko. Bukod sa salitang naririnig ko doon sa mga naghahayag at sa mga kapatid na naghahayag. Nung basahin ko ang banal na kasulatan, doon tumibay yung pananampalataya ko. Doon ko nakita yung patungkol sa ating Panginoon. Dito ko nakita. Hindi yung salita lang. Nabasa ko talaga yung katotohanan ng salita ng ating Panginoon. Kaya sumampalataya ako. Doon ako nagsimula ng pananampalataya. Katulad din ng pag-aaral natin ngayon, mga kapatid. Si Didimo, hindi naman masasabi natin si Didimo na walang pananampalataya. Kaya nga, konting pananampalataya. Meron siya eh. Kaya lang, kailan nangyari yung mga bagay na gano'n, na lalo tumibay yung pananampalataya niya nung makita niya ang ating Panginoong Jesucristo. Sa pangangaral ng ating Panginoong Jesucristo naman talaga, mas gumawa siyang napakaraming tanda, hindi rin siya masampalataya eh. Tignan mo ha, dito sa dito rin sa 1, meron akong babasahin dito. Dito sa chapter 2, 23. Nang siya nga'y nasa Jerusalem, ng Pasko sa loob ng panahon ng kapistahan, ay marami ang mga nagsisampalataya sa kanyang pangalan pagkakita ng kanyang mga tandang ginawa. Sumampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Bakit? Sa pamamagitan ng tanda o yung mga ginawang tanda. Diba? Ganun yung sinasabi. Ito naman sa 4:48 ng 1, sinabi nga sa kanya ni Jesus, malibang kayo yung makakita ng mga tanda at mga kababalaghan, hindi kayo magsisipaliwala sa anumang paraan. Ito yung mga taga saan? Taga Kana. Galilea. Taga Galilea. Kana. Sabi niya, malibang kayo yung makakita ng tanda, hindi kayo magsisipaliwala. Ganun talaga tao eh. Kagaya binanggit kanina ating kapatid Guillermo. Ang tao ganun. Malibang makita mo, saka ka lang maniniwala. Sa atin, hindi ganun. Hindi ganun tayo. Bagamat hindi natin nakikita, sumasampalataya tayo sa mga salita ng ating Panginoon. Ganun tayo. At sabi ganun, mapapalad yung ganun. Bagamat hindi nakita, pero sila ay nagsisampalataya. Pag pinag-usapan natin dito, yung sinasabing yung mga ginawang tanda ng ating Panginoong Hesus, sinasaysay ng banal na kasulatan sa sulat din mismo ni Juan. Bakit ito na sulat ni Juan? Kasi mismo si Juan, naging saksi siya doon sa mga ginawa ng ating Panginoong Hesus. Siya yung naging saksi. Kaya nga, ang salita niya rito, maraming tanda sa harap ng kanyang mga alagad na hindi nangasulat sa aklat na ito. Doon mismo sa mga alagad niya, marami siyang ginawang tanda, mga gawang kamabalagan na hindi naisulat dito sa banal na kasulatan. Ito yung pahayag mismo ni Juan. Na si Juan, ito yung nakasaksi sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga, tinawag na mga apostol. Kasi bakit apostol? Sila yung binigyan ng karapatan ng ating Panginoon na ipangaral ang Ebanghelyo. Ano pa? Sapagkat sila yung saksing nakakita
ng ating Panginoong Jesucristo mula ng mangaral hanggang sa mamatay at mabuhay na maguli. Sila yung mga saksi. Hindi lang basta saksi tapat na saksi na sinasabi ng mga apostol. Sila talaga yung mga nakakita ng mga bagay na ganyan. Kaya itong mga sa ating mga kapatid, sa ngayon, ang takbo natin kasi ngayon, hindi na tayo doon sa mga bagay na himala. Hindi na doon. Wala mang mangyaring himala. Minsan nga, sa panahon natin ang gumagawa pa ng himala sabi doon sa 24 ng Matthew, di ba? Antikristo pa Kaya pag binasa mo sa Facebook, may mga gawa doon na pinagaling, ganito, ganito. Sabi ko nga, talagang Sa atin, hindi na gano'n. Pananampalataya na yung inaano natin. Hindi na doon sa mga bagay na himala. Sa pananampalataya tayo ngayon. Kaya mapalad yung mga taong sa ngayon, hanggang sa ngayon, ay nananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Hindi nananampalataya. Huwag tayong sa mga kapatid, itong sa pag-aaral natin ngayon, maraming kasaysayan ito na makita natin dito kay Tomas. Isa sa masasabi natin kay Tomas, yung sinabi doon sa chapter 24 ng Lucas, ang talata ay 25. Ganito po mga kapatid At meron din mga taong ganito. Pag sabi nga ni kapatid na Guillermo kanina, nagtatanong siya, kung sino sa atin yung ganito. Meron pa tayong ganito pa sa atin. Ito, sabi dito, at sinabi niya sa kanila, o mga taong haling, makupad ang mga pusong magsasampalataya. Hindi sampalataya, makupad daw. Hindi agad sumasampalataya. Ibig na makikita ka na ng sinasinaysay na yung patungkol sa ating Panginoong Jesucristo. Ibalita na siya ay nabuhay. Hindi pa rin naniniwala. Kaya gaya ni Didi mo, mali mo makita ko siya, siya ako maniniwala, sabi niya gano'n. Haling at mahukupad ang mga pusong nagsisampalataya sa lahat ng salita ng mga propeta. Pinatungkol siya, mga taong haling at mahukupad ang pusong magsisampalataya sa lahat ng salita ng mga propeta. Sa atin naman, klarong-klaro na Kaya nga sabi ng Banal na Espiritu, madalas sabihin sa atin, punong-puno na tayo ng karunungan. Diba? Sabi nga noon, umaapaw pa nga yung karunungan na nasa atin. Pero pag minsan, bakit may mga bagay pa rin na nadadag pa rin tayo na ayaw natin sumampalataya? Meron ganun pangyari. Meron tumarating yung mga bagay na ganun. May alinlangan pa rin. Meron pa rin. At yung mga bagay na ganyan, hindi mabuti yan. Habang pagtakbo natin ngayon, hindi mabuti na taglay mo yung pananampalatayang ganun. Na minsan, para kang alon. Nananampalataya ka, hindi naman nananampalataya. Nananampalataya ka, delikado yun. Delikado yung ganun. Dapat ang pananampalataya ng taglay natin, kung maaari, constant na. Hindi baling maging constant, wag nang babawas. Wag nang babawas yung pananampalataya natin. Kung pwede nga, paangatin pa natin yung pananampalataya natin. Kasi yung pananampalataya, ito talaga yung isa sa magiging weapon natin sa pagharap sa ating Panginoon. Yung pananampalataya ito yung naalala ko si kapatid na noon Sabi niya gano'n. Hindi lang basta pananampalataya. Alam natin yan dito ko natutunan yan Kasi pinanggalingon kasi meron ding pakinabang. Di ba? Pag nagsasalita nga ako, binibigyan nga ako ng sobre. Pero dito, sa kapisanan ito, pananampalataya, na gumagawa na may pag-ibig. Yun yung sa atin na taglay dapat natin ngayon yun. Yun yung ating pananampalataya. Hindi lang basta pananampalataya, kailangan gagawa tayo. Gagawa tayo. 5:6 Galatia, sapagkat kay Kristo Jesus, kahit ang pagtutuli ay walang kabuluhan, kahit man ang di pagtutuli, alin daw yung mahalaga? Kundi, ang pananampalataya na gumagawa sa pamamagitan ng pag-ibig. Kaya pag may pananampalataya ka,
gagawa ka. Gagawa ka, laki pa mo ng pag-ibig, baka may tumutulong ka, napipilitan ka lang. Ha? Kailangan pagtulong, bukal sa puso yan. Talagang bukas ang puso mo. Walang anumang, ano-ano. Yun ang gusto ng Diyos. Katulad ng ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi tayo hiningan ng kapalit. Doon sa kamatayan na binigyan niya yung buhay niya. Wala siyang hinihinging kapalit sa atin. Di ba? Kaya nga sabi ng Panginoon mamili ka, buhay o kamatayan. Nasa iyo yun. Kung gusto mo sumampalataya, salamat. Kung hindi ka sumampalataya, walang ang Panginoon doon. Pero ang gusto ng Panginoon, manampalataya ka at magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Yun ang gusto ng Diyos sa atin. Yun ang gusto ng Diyos sa atin. Sa pag-aaral natin, mga kapatid, napakalawak na kasi ng pag-aaral natin patungkol dito sa pagkabuhay ng maguli. Ilan lang sa mga highlights dito na makita natin, mga kapatid, yung salitang sinabi ni Maria, ni Magdalena sa ating Panginoong Jesucristo. Huwag mo akong hipuin. Sinabi niya gano'n. Na kinote naman ni Jose Rizal yan sa Noli Me Tangere. Doon kinuha yan. Huwag mo akong salingin. Bakit sinabi ng Panginoong Jesus kay Maria Magdalena? Huwag mo akong hipuin. Hindi pa ako maparoon sa aking ama, yung ama, Diyos at yung Diyos. Kasi banal yun Hindi mo pag tao ka, merong taglay tayong karumihan Kaya nga naalala ko, pag bumababa ng protector, pag tinawag ka ng protector, panay linis na gano'n Sabi ko, marami pa lang dumi. Sabi ko, gano'n. Gano'n ang kalagayan ng tao. Kaya, pinigilan siya ng ating Panginoon na hawakan siya. Pero nakakit na siya, at bumalik na siya, ito ba, sipuin mo, halika rito. Pwede na. Pwede na ako hawakan. Kasi yun sa mga bagay na nakita natin doon sa ating pagkakas. Magandang umaga po, at hindi po ako gano'ng nakapagbayag, at gano'n pa man, salamat sa Panginoon sa araw na ito, sa kaparaanan na ibinigay sa atin para magpurit, magpasalamat tayo sa ating Panginoon. Puri po, at magandang umaga po.